Sa pusod ng isang tahimik na bayan, kung saan ang bawat kalye ay tila may itinatagong kwento, isang misteryo ang nagsisimulang mamuo sa dilim. Sa ilalim ng maliwanag na bilog na buwan, ang hangin ay may dalang bulong na tanging ang mga bukas, ang pandinig ang makakaunawa. Unti-unting nagbubukas ang mga ilaw sa loob ng mga bahay habang ang mga bintana ay tila nagmamasid sa kaganapang hindi maipaliwanag. Isang mahinang tinig ang maririnig sa paligid, tumatawag sa mga kaluluwang ligaw at naghahanap ng kasagutan sa gitna ng malalim na gabi. Dalawang magkaibigan ang naglakas loob na pasukin ang masukal na gubat. Ang kanilang mga yabag ay tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. Sinusundan nila ang isang tinig na parang awit, hindi alintana ang panganib na naghihintay sa bawat kanto ng madilim na kagubatan. Si Gabriel na may hawak na flashlight ay walang kapagurang naglalakad sa kalsada. Hinahanap ang kanyang anak sa gitna ng kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod, ngunit ang kanyang puso ay determinado na mahanap ang nawawalang liwanag. Sa gitna ng umaga si Maria ay humihingi ng saklolo sa mga awtoridad. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos sa bawat sandali. Hawak ang kanyang panyo. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sinasabi ang huling pagkakataon na nakita ang anak. Sa palengke, ang dating masiglang ingay ay napalitan ng mga bulong-bulungan at takot na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nagkukumpulan ang mga tao, ang bawat isa ay may dalang pangamba na baka sila na ang susunod na mawawala sa misteryosong bayang ito. Sa loob ng isang lumang bahay, si Lola Rosa ay taimtim na nagdarasal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Nagtitirik siya ng mga kandila sa harap ng altar, humihiling ng proteksyon at gabay para sa lahat ng nawawalang mga kaluluwa. Sumikat ang araw sa tabi ng ilog, kung saan ang grupo ng mga kalalakihan kasama si Gabriel ay naghahanda para sa isang mahabang paglalakbay. Ang tubig sa ilog ay tila sumasalamin sa kanilang determinasyon, kahit na ang misteryong kanilang kakaharapin ay hindi pa lubos na malinaw. Isang montage ng mga lumang larawan at alaala ang biglang lumitaw sa isipan ng mga tao na nagbibigay ng mga pahiwatig sa kasaysayan. Ang mga lumang kwentong bayan na dati ay itinuturing na alamat lamang ay nagiging realidad sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Nagkaisa ang buong komunidad, bitbit ang kanilang mga sulok, na nagsisilbing liwanag sa gitna ng kawalang katiyakan at takot. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa paanan ng bundok, kung saan matatagpuan ang isang lumang kuweba na pinaniniwala ang kuta ng misteryo. Sa loob ng kuweba, ang lamig ng hangin ay sumasalubong sa kanila, ngunit ang bawat sulo ay nagbibigay ng lakas ng loob na magpatuloy. Isang anino ang dahan-dahang nagpakita sa dulo ng kuweba, si Ananawag, na ang katawan ay tila nababalot ng isang kakaibang liwanag. Hindi siya dapat katakutan dahil sa kanyang aura ay makikita ang kabutihan at pagnanais na tulungan ang mga taong nawawala. Nakita nila ang mga bakas ng paa sa lupa, mga gamit na pamilyar sa kanila na nagpapatunay na narito nga ang kanilang mga mahal sa buhay. Bawat gamit na kanilang napupulot ay nagbibigay ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat at ang mga kaluluwa ay muling makakauwi. Paglabas nila ng kuweba, ang sumisikat na araw ay nagbigay ng isang napakagandang tanawin, simbolo ng bagong simula para sa lahat. Nakatayo ang buong komunidad, magkakahawak ang mga kamay, habang pinagmamasdan ang liwanag na unt-unting bumabalot sa bayan. Si Ananawag ay nagbigay ng isang huling ngiti bago siya dahan-dahang naglaho sa hangin na parang isang panaginip na nagising. Ang misyon ay tapos na, ang mga nawawala ay natagpuan, at ang bayan ay muling nakaranas ng katahimikan na hindi na balot ng takot. Ang pagkakaisa ng mga tao ang naging pinakamalakas na sandata at ang kwento ni Ananawag ay mananatili sa kanilang puso.